Meron na. Hello. Okay. So hi, sir. Good afternoon. I am Mark, a development communications student from Visayas State University in Viscabaybay City, Leyte. So I would just like to ask you this question. With your great experience in governance, why are you not running for president? You and Lenny could have been a great team to lead Philippines. Tanong din sa akin yan, di ano eh. We should be... Kailangan po alalayan, the Philippines is a very young nation. Kailangan po alalayan natin. Wala po tayong party system. Kung may party system po, may pagkakataon yung mga katulad ni Lenny, bakit vice president lang? Di sana nagpresidente na siya. Kasi alam mo po dito sa Pilipinas, hindi lang po kailangan ang technocratic savvy, lalong-lalo na experience sa baba. Ang kailangan mo po makita ka, na sincero ka at you care for them. You know, mandates are not created. Mandates are freely given as a love of the people. In other words, you become president if you fight for president because you think people love you. So I don't think they love me. Pero sa tingin niyo po, sa rami ng pagbabagong nagawa niyo sa lugar niyo, why can't you not do this to the Philippines? Alam mo, ang ano ko lang dyan, Albay, hindi ko naman sinasabi na Albay the best. Ang Albay po, ang sinasabi, it can be done. The entire presentation is that one, green economy is not only a must, but it can be done. That a resilient economy is not only a must, it can be done. That transcending climate change is not only possible, it must be done. In other words, it can be done. So, alam mo, nahihirapan talaga ako sumagot sa inyo kasi deep in my heart, para kang angel, you're whispering sweet nothings to my ears, no? Okay. Pero alam mo, lahat naman kami mga politiko, hinihintay namin yung pagkakataon na yan, na may magsasabi sa akin na habang bigla akong gigising pagka umaga, oras muna. Araw-araw po gumigising ako, walang ganun na nagsasalita sa akin. Kaya pagpasensya mo na muna. Alam mo, pangalawa, kinakatakutan ko, ma-push mo ako sa principle ko kung saan hindi na ako magaling. Kung yung aking pong naipon, nakaalaman sa pakikipagkapwa-tao ay hindi na siguro sapat upang ma-immobilize ang buong bayan natin patungo po sa ating pong, ang tawag ko dyan, ang pangaturugan kan sa tuya pong mga kaakian, importante po na ini matawanta ning patas na tsansa, tangani ang bilog na Pilipinas, mas magkaigwapo ning more social. Nabibalik na daw, Bicol pala yung sinasabi ko. Thank you for asking that, but I'm not flattered. Because, yeah, I think you're just trying to test my, mukhang tinitisod mo ako, baka matumba ko yan. Hindi naman. Maraming salamat po. Salamat din po. Okay, there's one more. Hello, sir. My name is Prince. I also study development communication, and I'm also from the Visayas State University. Now, sir, in your capacity as a public servant, has there ever come a time that you've had to, sacrifice your beliefs and principles? And if there was, how did you deal with it? Huwag kang magagalit, wala. Kasi naniniwala ako na dapat parallel. Unang-una, dapat ang isang leader, dapat educated, enlightened. So, ibig sabihin ng enlightened, alam mo na ikaw ay isang elected na tao. Kaya, dahil nagpa-elect ka, hindi ka naman binunot galing sa kusina para lang gawing governor ng Albay. Ginusto ko yun eh. Dahil ginusto ko, gagawin kong lahat. So wala po akong mga moral dilemma. Kaya nung tiningnan ko po kung anong sitwasyon at anong gagawin, eto, binilang ko, eto, kung ano pang kulang.
kulang sa edukasyon, kulang sa kalusugan, kulang sa agrikultura, sa food security, kulang sa aming pong biodiversity, kaya ginawan ko po lahat. In short, I think, at the end of the day, I will repeat it. Siguro ang ating mga academic institutions, whether UP, Ateneo, LaSalle, or even, and UST, walang even pati UP Visayas. Alam mo, nagkukulang kayo sa pagpalaki ng mga leader, ng mga enlightened ruling elite. Ang ibig kong sabihin, dapat hindi po nagiging problema kung ano ang interest mo, kung ano ang paningin mo sa sarili mo. Dapat yung beltansyong mo, yung pananaw mo sa buhay, ay dapat yung pananaw na dahil ikaw ay isang elected na tao at may mandato na maglingkod sa iyong taong bayan. And therefore, hindi dapat problema. Kaya sinisisi ko ang Ateneo kung ba't ako nagkaganito. Sir, yes, so you are saying that even in politics, it is possible to be entirely sincere? Naman. Oo naman. Alam mo sa amin, kahit alam mo politika alam mo kung if you can transform politics as a force for good. 77,000 na tao ang napatapos ko ng college. 183,000 na pamilya nabigyan ko ng health coverage. Alos lahat ng Albay ang kanyang National Achievement Test from number 177 naging number 19. Siguro naman po may kabutihan akong nagawa. Kaya sinasabi ko, kung sinseridad, pwede siguro yan pag-usapan. Pero yung numero at kung ano ang nasa puso ng tao, kung ano ang kanyang pong pangarap para sa kanyang anak, para sa mga susunod na henerasyon, yan po ay hindi pwedeng i-negotiate. Yan po ay klaro. Dahil po yan, nandyan ang science. Nandyan ang science. Nandyan po, in everything I did, alam mo, linan lang ko sa iyo yun. Di sana binor kita ng climate science. Yung pong lahat na ginawa namin, guided po yun ng mga climate forecast. So ang ibig kong sabihin, yung sincerity, I think at the end of the day, should be forged on the fulcrum, on the anvil of the empirical. And the empirical is obvious. There is science, science-based, evidence-based form of governance. I think it is. Pero kaya sinabi ko sa'yo, hindi ako pwede magpresidente kasi baka hindi mo naman kaya ikaw na mismo sabi sa akin na hindi ako sincero, kaya hindi nga ako pwede magpresidente. Nagmamakaawa na po. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, Governor Salceda. Wala akong ano. Wala pong plaque. Alam mo, yun lang na iniuwi ko sa bahay, plaque. Wala pa pala. Alam mo namin Si marami Chay na po, kayong kabatchmate ko po sa Ateneo. Kaya, anyway, maraming salamat po. At salamat po at kayo po ay nagtitiwala sa isang mas mabuting Pilipinas. Salamat po. Thank you very much, Governor Salceda.